yan. Pinagpala ka, dakilang biyayang kaya sumingay ka. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin nating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasama ko sa Mahalaberheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon ay ating pinagdiriwang si San Ezekiel Moreno. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Ezekiel Moreno ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangsiwang pinagkatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili nyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom nyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi nyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan nyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin nyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Pakinggan nyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan nyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na nyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na nyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaho. Hindi ako ang sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong ipinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaho. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyoin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papoy sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng may ika-12 ng tanghali, at nang mag-ikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pa magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at ang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatapos nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyon at umalis ka na. Maanong kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli
nauna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid ni Kristo, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po ibigay ang aking maikling pagninilay para sa umagang ito, ako po ay nag-aalay po ng mga panalangin para sa mga taong nakararanas ng matinding pagbaha sa kanilang mga pook, sa kanilang mga tahanan, at isinasama din po natin sa ating mga panalangin ang mga tao na nakararanas din ng matinding pag-ulan sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, para po sa ating pagninilay sa umagang ito, let me start it by giving it a title. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinapakita niya sa iba't ibang pamamaraan. God's expression of love is seen and shows in various ways. Alam po ninyo, sa ating pong buhay bilang mga tao, may iba't ibang tayong pamamaraan kung paano natin ipakita ang ating pag-ibig. Siguro po, ang ilan sa atin bilang isang magulang ng tahanan, ang pinapakita ho natin ng ating pag-ibig at pagmamahal para sa ating mga anak sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Kapag may pangangailangan para sa pag-aaral, binibigay po natin ito para sa ating mga anak. Siguro naman po sa konteksto ng mag-asawa o sa mga taong merong boyfriend at girlfriend, ipinapakita po nila ang kanilang pag-ibig at pagmamahal sa pamamagitan ng paghahandog ng isang maganda at isang napakamahal na regalo para sa taong ating minamahal. Siguro po, sa ilang pong may mga asawa ho dito, kapag ka-birthday po ninyo, nakatatanggap kayo ng regalo mula sa inyong asawa na napakahalaga at napakaganda. At siguro naman din po sa konteksto naman ng magkakaibigan, na ipapakita ang pag-ibig at pagmamahal kapag ang isang kaibigan ay marunong manlibre sa kanyang kapwa-kaibigan at kapag may pangangailangan din yung kaibigan na ito, ibinibigay ng isang tunay na kaibigan ang pangangailangan ng taong ito. At maganda po siguro suriin po natin ang ating mga sarili. How we also expressed our love for others sa ating kapwa-tao, sa ating Panginoon Jesucristo, sa ating mga kasama sa komunidad, paano hubad natin pinapakita ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ganitong uri ng mga tao. At saktong-sakto po ating mga pagbasa ngayong araw na ito, sapagkat ipinakita sa atin ng Diyos kung paano siya nagmamahal sa atin. Ipinakita sa atin ng Diyos na kahit na tayo ay minsan mali magmahal, tinatama na tayo sa ating pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mabuting ehemplo. Sa pamamagitan ng pagmamahal ni Kristo, nararanasan natin mismo sa ating mga buhay na hindi tayo napag-iiwanan. Dalawang bagay po upang makita ho natin ang pag-ibig ng Diyos sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo na narinig natin sa umagang ito. Unang bagay po, kapag ang Diyos ay nagmamahal, ang kanyang pagmamahal ay paghahandog ng kanyang sarili. Ibig sabihin po nito, kapag ang Diyos ay nagmamahal, hindi lang po siya basta nagbibigay ng kung ano-ano lamang, kundi ang kanyang presensya ay kanyang ibinibigay para sa taong kanyang minamahal. Sa unang pagbasa po ngayong araw na ito, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sa pinakahuling parte ng unang pagbasa, sinabi ng Diyos, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Sabi ng Diyos, siya mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin po nito, kapag ang Diyos ay nagmamahal, hindi lang po basta latak ang binibigyan niya sa taong kanyang minamahal. Hindi lang po niya binibigyan ang isang tao ng mga bagay na hindi na mahalaga sa kanya. Kundi kapag ang Diyos ay nagbibigay at nagmamahal ng kanyang sarili, ibinibigay niya ang kanyang presensya at ibinibigay niya walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Katulad po na narinig natin sa ikalawang pagbasa noong nakaraang linggo mula sa unang sulat ni San Juan, na kung saan sinasabi ni San Juan na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay binigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ipahayag ang kanyang
pag-ibig. Kaya po, ito po ang paalala po sa atin. Kapag tayo ay nagmamahal, ibibigay natin ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay para sa isang taong ating minamahal. Alam po ninyo, natatandaan ko po tuloy, nung ako po ay nakasign pa po sa isang parokya sa Caloocan City, natatanda ko po noon, nagkaroon po ng panawagan sa aming parokya dahil meron po kaming isang barangay na nasalanta ng matinding sunog sa aming barangay na ito. At alam po ninyo, ang panawagan po ng aming parokya ay magkaroon po ng kind donations ang mga parishioners ng aming parokya para kami ay merong maitulong doon sa sa barangay na nasalanta ng matinding sunog. At alam po ninyo, habang kami ay nagpapanawagan, sabi po namin, ang pangangailangan ng mga taong ito ay mga damit, ang pangangailangan ng mga taong ito may makakain, yung mga pangangailangan ng mga taong ito ay kinakailangan po nila ng ilang mga pera para may pangbili ng gamot ang mga taong may sakit. At minsan naman po, nakakatuwa naman po sapagkat may mga taong tumugon doon sa aming panawagan upang tulungan ang isang barangay na nasalanta ng matinding sunog na ito. Pero ang nakakalukot po lamang, nagbigay nga po ang iilang mga taong ito, pero ang binigay po nila, butas na damit, ang binigay po nila, damit na parang basahan, ang binigay po nila, mga wedding gowns na hindi naman magagamit dahil dun sa buhay ng mga taong nasunugan na ito. At bakit ko po ba binabahagi ang mga bagay na ito? Sapagkat minsan po kasi kapag tayo nagmamahal at nagbibigay, ang binibigay lamang po natin kung ano ang extra sa atin. Minsan, kapag tayo nagbibigay, ang ibinibigay lamang natin ay yung mga bagay na walang kwenta para sa atin. Kapag tayo nagbibigay, ang ibinibigay lamang natin ay yung mga bagay na wala ng halaga para sa atin. Pero kakaiba po ang pinakita sa atin ng Diyos sa unang pagbasa. Kapag siya ay nagmamahal, ibinibigay niya ang lahat-lahat. Kapag ang Diyos ay nagbibigay, ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kapag siya ay nagmamahal, ang ibinibigay niya ay ang kanyang presensya. Kaya po sana po mga kapatid, kapag tayo din ay nagmamahal, huwag lamang puro latak. Ibigay mo din kung ano ang mahalaga sa iyo. At pangalawang bagay po, upang makita din natin ang uri ng pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan, ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. God's love is expressed not just only in exclusive manner, but in inclusivity. Ibig sabihin ito, kapag ang Diyos ay nagmamahal, ibinibigay niya sa lahat ng tao ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Narinig po natin ngayong araw na ito mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang isang talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Ang talinghaga po ito ay nangangulugan na kung saan maraming mga tinawag sa isang ubasan upang maging manggagawa. Mula sa umaga hanggang sa hapon, mayroong mga tinawag ang may-ari ng ubasan upang sila ay maging manggagawa ng ubasan na ito. At yung ilan po sa kanila, nung tinawag pa lamang sa umaga, ay nagreklamo sa may-ari ng ubasan. Ang sabi nila, bakit po ninyo parang pare-parehas hata ang binibigay po ninyo para sa bawat isa sa amin? Akala nila, mas mataas ang ibibigay sa kanila dahil sila ay nauna. Pero ang pinakita ng Diyos sa kanila ng may-ari ng ubasan, na kahit na mauna ka man, ikaw man ay mahuli, pantay-pantay at sa lahat pa rin ay pare-parehas ang ibibigay na bayad sa mga manggagawang ito. At ano po bang ibig sabihin nito para sa ating mga buhay? Minsan po sa ating mga buhay, inakala ho natin kapag tayo nasa loob ng simbahan, tayo lamang ang minamahal ng Diyos. Minsan ho siguro, akala ho natin kapag tayo pala simba, iniisip ho natin na tayo lamang ang minamahal ng Diyos. Pero tandaan ho natin, katulad din po sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon, ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang po binibigay sa iilan. Kahit na po sa mga taong hindi kamahal-mahal, ibinibigay pa rin ito ng Diyos sa kanila dahil siya ay nagmamahal. At ito rin po ang paalala po sa atin. Kapag tayo din po ay nagmamahal, hindi lang po kayo magsasalita ng salitang I love you para sa mga taong minahal ninyo dati pa. Kundi, kinakailangan kapag tayo nagmamahal,
ipinapakita mo ang salitang I love you sa gawa at ipinapakita mo rin ang salitang I love you kahit sa mga taong mahirap mahalin. Minsan po kasi, ang nakakalukot po sa ating mga tao, ang pag-ibig na ating pinapakita ay pinapahayag lamang natin sa pamagitan ng ating emosyon. Na nakakalimutan natin na ang tunay na pag-ibig ay ipinapakita sa isang konkretong disposisyon ng ating mga buhay. In everything that you do, you express your love. Sa mga taong mahirap pakitunguhan, ipakita ang pag-ibig at pagmamahal. Sa mga taong nangangailangan ng tulong mula sa atin, ipakita mo ang tunay ng pagmamahal. Sa mga taong humihingi ng pagmamahal na ito, ipagkaloob mo ang pag-ibig at pagmamahal na ito. Ngayong araw po ito pinagdiriwang si San Ezequiel Moreno, ating pong patron na dumalo po sa ating bansang Pilipinas. At alam po ninyo, si San Ezequiel Moreno ay naging misyonero sa iba't ibang mga pook dito po sa ating pong bansa, at siya din po ay nakapunta pa sa iba't ibang mga bansa upang maging misyonero at ipahayag ang salita ng Diyos. At nagawa po ito ni San Ezequiel Moreno dahil siya ay nagmamahal sa Diyos. Kung hindi po siya nagmamahal, marahil hindi po niya nagawa ito, ipalaganap ang salita at maging misyonero ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya po, ang paalala po sa atin, we continue to be in love. Ang pagpapahayag po natin ng pagmamahal ay papakita ho natin kung paano pinakita din ng Diyos sa atin kung paano tayo minahal. Mga kapatid, ito lamang po ating tema ng ating mga pagbasa para sa umagang ito. Our theme and the title of our homily for today, God's Expressions of Love. Ang Diyos, ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig, pagmamahal sa iba't ibang pamamaraan. Dalawang bagay po ang ating pininilayan ngayong araw na ito. Una, kapag ang Diyos ay nagmamahal, siya ay naghahandog ng kanyang bugtong na anak. Ang ibinibigay niya sa taong minamahal niya ay ang pinakamahalagang bagay. Pangalawa naman, kapag ang Diyos ay nagmamahal, hindi lang po niya ito binibigay sa iilang mga tao, kundi ibinibigay niya ito para sa lahat. Sa patatapos po na aking maikling pagninilay para sa umagang ito, magbasurin po natin muli ang ating mga sarili. Paano ho natin ipahayag ang ating pag-ibig at pagmamahal para sa ating Diyos at para sa ating kapwa-tao at para din sa ating sarili. Panalangin ng bayan. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagbo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masayahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kami naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya na walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Ninihahan mo sa'yo, buong puso kong pinapalay sa'yo. Diyos, Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayon, ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik, ang kasulukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezequiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong ulirap at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa namang kaya nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana! ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Katinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsisalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo paginapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalong hindi si San Ezekiel Moreno na nabuhay sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling na manakagi na utos sa turun ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nag-akasala sa amin at
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan na salibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag sa ginawa ko, tawanan ko ulit sa tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Ezekiel Moreno sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo sa tulong ng panalangin na aming patron, ang aming pintakasi, aming santo na pinagdiriwang ngayon sa San Ezekiel Moreno, pagpalain nawa kayo ng butihim, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro